Noong Biyernes, nakuhanan ng CCTV. Mga biyaheng probinsya, patuloy ang pagdagsa sa mga terminal ng bus, pier at paliparan. Seguridad, doble higpit. Sa Bulacan, batang kagagraduate lang, patay matapos makuryente sa perya. Mga grade 1 students sa isang eskwelahan sa Bacoor, Cavite, nauubos daw ang baon dahil inoobligang ubusin ang paninda ng mga guro. Liberal Party, sinabing kapit tuko ang Pangulo sa posisyon. Pino na rin ang di pag-aksyon ng COMELEC sa mga reklamo nila. Palasyo at COMELEC itinanggi ang bintang. Mga litsunan, malakas pa rin ang benta. Hindi pagkain ng karne tuwing Kwaresma. Sinusunod pa ba? Lolang 68 anyos, masayang nagtapos sa high school. High-tech na water show, bagong atraksyon sa Maynila. Bagong pampato ng Pilipinas sa Miss Universe. Ano kaya ang reaksyon? Na-disqualify na beauty queen. Best friend daw niya. At Latino heartthrob na si Ricky Martin. Umaming pading. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 Oras. Gabi po ngayong Martes Santo, silipin natin kung mas madami pa kesa kahapon ang mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya para sa Semana Santa. Nakatutok pa rin live mula sa Batangas Port si Cedric Castillo. Live din mag-uulat si JP Soriano sa sitwasyon at seguridad sa Araneta Center Bus Terminal. Si June Veneracion nakantabay sa Manila North Harbor. Nasa NAIA Terminal 3 naman si Steve Dailisan. Nakuhanan ng CCTV ang pagbangga ng isang barko sa Batangas Port. 25 sa halos 200 pasahero ang nagtamo ng injury sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakatutok si Cedric Castillo. Supercat fast craft na eksklusibong ipinakita ng Philippine Ports Authority sa GMA News. Makikita ang pagdaong ng barko sa Batangas Port hapon ng March 26. Tila normal naman ang andar ng fast craft, pero nang malapit na, bigla na lang itong sumalpok sa rampa. Bahagya pang kumayo ng tagiliran nito nang sinubukang bumwelta. Makalipas ang halos 30 minuto, lumubog na ang araw pero hindi pa rin nakadaong ang barko. Mahigit 20 pasahero ang naiulat na nasaktan dahil sa aksidente. Nangako ang pamunuan ng fast craft na sasagutin ang pagpapagamot sa kanila. Paliwanag ng Philippine Ports Authority, engine malfunction ang idineklarang dahilan ng kapitan ng barko. Pero habang patuloy ang investigasyon, pinag-aaralan daw ngayon kung posibleng human error o mismong ang kapitan ang may pagkakamali. Nagkulang sa kalkulasyon yung kapitan. No? Sabihin natin na siguro dahil sa sanay na siya. No, yung normal na pagdikit sa pier, that time may konting alon. Sa kabila ng aksidente, kapansin-pansing pinipilahan ng mga pasahero ang mga fast craft ngayong Semana Santa. Oras-oras may biyahe nito papuntang Mindoro. 45 minutes na doon ka na sa Calapan. Malaking ginhawa ba yun? Oo naman, syempre. Unlike sa Roro kasi 2 to 3 hours. Kasi lagi ako doon sumasakay, bihira-bihira ako sa Roro. Ay wala, no choice ako eh. Di talaga doon ako sasakay. Mahirap sumakay sa malaking barko eh. Mula rito sa Batangas Port, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Ayon sa Voices Transport System, ang may-ari ng Supercat, tuloy ang investigasyon sa insidente nitong Biyernes. Nakikipag-ugnayan naman daw ang kumpanya sa mga investigador. Kamustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Batangas Port. Nagbabalik live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, lumampas na sa 10,000 mga pasahero ang nagtungo rito sa may Batangas Port ngayong araw at sa ngayon ay nananatili pa ring maayos ang sitwasyon ng mga biyahe papunta sa mga probinsya.
Alas 8 pa lang ng umaga, mahigit 8,000 pasahero na ang naitala ng Philippine Ports Authority o PPA. Inasahan ng PPA, mas marami pa ang mga babiyahe. Sabi ng Pag-asa, di ba, nasa dyaryo na typhoon-free Holy Week daw ngayon. So with that announcement, we expect yung influx ng passengers. Pero kapansin-pansing sa maghapon, maraming silya ang bakante. Nakahanap kasi ng solusyon ng pamunuan ng pier para maiwasan ang siksikan ng mga pasahero. Dati-rati kasi, isang Terminal 3 lang yan, lahat, no? So, nagre-reklamo yung mga pasahero sa mga ro-ro ships dahil masyadong malayo yung nilalakad nila. So, nung nirepair namin ang Terminal 2 at inilipat namin doon, naging mas komportable. So far, so good naman. Hindi masakit. Martes Santo ng 2008, naitala ng PPA ang pinakamalaking bilang ng pasahero sa Batangas Port, halos 30,000. Pero inayos na ang patakaran ngayon. Nasa Terminal 2 na ang mga pasahero ng Roro. Ngayong araw, doble higpit na ang seguridad sa buong pier. Wala raw kawala ang mga kawatan sa mahigit 60 CCTV cameras na nagkalat sa compound. Pagdating sa security outposts, hindi raw makakalusot ang mga ipinagbabawal tulad ng patalim at aerosol na pwedeng magliyab sa loob ng barko. May iba pang bawal sa loob ng Batangas Port. Yung mga fresh meats or yung mga frozen meats, bawal itawid mula Batangas papuntang Mindoro. Mel, paliwanag ng PPA, epektibong paraan daw para maiwasan yung pagkalat ng sakit na posibleng dala ng mga karne. Ito nga kaya ipinagbawal ito dito sa Batangas Port. Gayunman, yung mga karning napakuluan na raw o kaya yung mga naluto na ay pwede naman daw dalhin. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Alamin naman natin ang sitwasyon at ang ipinatutupad na seguridad sa Manila North Harbor. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Mel, kung pagbabasihan mo yung bilang ng mga sumakay sa dalawang barkong naglayag ngayong araw ay masasabing bahagyang bumaba itong mga pasaherong nandito sa Manila North Harbor, pero asahan daw bukas ang pagdagsa ng mga pasahero dito. Unang umalis ang barko ng Negros Navigation kaninang umaga. Sabi ng Coast Guard, mahigit 300 pasahero ang kulang ng barko para maging full capacity. Sunod na naglayag ang barko ng Moreta Shipping Lines. Lampas 300 ticket din ang hindi nabenta. Alam mo, ang idinap ng ngayon ng mga passenger, kasi sa mura ng airlines, hindi ba? Ang airlines ngayon, kumuha ka ng ticket mo, sabihin mo, a month before o 2 months before is much cheaper. Kumpara sa ibang daungan, hindi ganoon kadami ang nagpupunta sa Pier 6. Kaya kulang ito sa gamit pang seguridad. Walang x-ray machine kaya mas mahigpit ang inspeksyon ng K9 units. Talagang binubuksan ang mga bagahe ng mga pasahero. Mas rigid dito kasi nga walang